Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, December 15, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 20,000, 20,000 pesos incentive sa mga government employees. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos, ipamamahagi simula ngayon. Distrito ni Speaker Bogie D tumanggap ng pinakamalaking insertion sa public works budget ayon sa PCIJ. PNP naka-full alert sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Philippine Embassy sa Portugal, blanco pa rin sa kinaroroonan ni Zaldico. Chinese national na dinukot na rescue sa Paranaque. 5 suspect na dayuhan arestado. Sasakyan nawala ng preno, nahulog sa bangin sa Naku Negros po. Oriental. Ay 8 sus. patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Abay, talagang good news, are. Lalo na sa mga empleyado ng gobyerno. Ito po ay matapos aprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 Service Recognition Incentive na magbibigay ng isang beses, one time, big time. Yan. Aba, na Service Recognition Incentive na hanggang 20,000 piso sa mga empleyado ng executive, kabilang ang mga uniform personnel ng AFP Yan. na nasa ilalim ng Department of Defense, state universities and colleges at GOCCs, regular, kontraktual o casual na Aba. empleyado. Kasama. Talaga naman Aha. Yung iba kasi minsan pag ganito kasali pero hindi kasama. Ay, naku, sinabi Ito, mo pa. kasama na, Kasali kasali pa. Ayan. Sisimula ng pagbibigay ng 20,000 sa lahat ng kwalipikadong kawani ng gobyerno ngayong araw. Ito'y bahagi ng pagkilala ng gobyerno sa kanilang serbisyo na may prorated na halaga para sa mas maikling tenure. Yun. So, kung mahikli lang, di ba, 4 months lang ipinasok mo. Oo, Ngayong bagong pasok pa bagong lang. empleyado ka pa lang, hindi buong 20,000. Ganun, ano? Tama. Pero kahit na, ayos Ayan, na ayos nakalagay pa rin pala. yan. Employees, pakiulit. Employees who rendered, pakibalik. Ayan. Palace authorizes 2025 Service Recognition Incentive for Government Workers. Bontay. Ayan. Ayan, under Administrative Order number 40. Ayan. Magandang balita po ito sa mga empleyado Ayan, ng gobyerno. employees who rendered less than 4 months of satisfactory service may receive a prorated incentive. Ayun, may yun yung kwenta. binabanggit natin. May kwenta na, yan, may kwenta. Yan ha, 40%. Ayun, Yung 3 months, 40%, 2 months and or less. Oo. 30%, 1 month, 20%, less than 1 month, 10%. Ayun. Isip-isip mo kahit na less than 1 month, Kapapasok mo pa lang. kapapasok pa lang, Meron ka na kagad incentive. Meron kang kung 10,000, kung 10%, 2,000 kagad yun. Ayan ha. Ayos. So yan ang mga government employees. At hindi lang yun. Oo. Pati mga ghost employees kasama dito. Kasama. At ang kukubra dito, yung yung- nagpapasweldo. Ayun. yun nga Mayor. lang.
Ganun Kasama ba? ka ba dito, Mayor? Ay, nako. Inang. Alas 6:09 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Nauhuna ang distrito ni House Speaker at Isabela Representative Faustino Boji D. III sa may pinakamalaking increase sa alokasyon ng DPWH sa ilalim ng House version ng panukalang 2026 National Budget. Wow. Ayon sa pagsusuri ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, nasa 1.1 billion pesos lang ang original Dati. na proposed sa budget ng DPWH para sa 6th district ng Isabela. Hindi pa siya speaker noon. Hindi pa siya speaker. Hindi pa siya 1.1 billion na. Hindi pa siya speaker kasi sinabit yung budget kanyan kumbatsero Isinabit yung budget noong August na. August na. August na. Ibig sabihin, Wala pang wala pang changes nun. changes sa liderato ng House noon. Gayon pa man, Ito na. Pansinin tumaas po ninyo. ito Aha. ng 2.68 billion. Katumbas ng kabuang halagang 3.78 billion sa House-approved version. Pero maliit pa rin para sa speaker to. Maliit. Maliit pa rin para sa speaker. Baka naman yan ang deklarado, pero yung mga undeclared. Ito yung nasuri ng PCIJ sa distrito ni speaker. Giit ng PCIJ, Maliit na ngayon sa atin ang billion, no? lumiit bigla Dati parang lulang-lula na tayo sa billion. Dati 70 million na palang na pork barrel, lulang-lula na tayo. Nagbababag na nga yung mga kanya. Sabi, yung 40 million dyan, hard. 30% soft. Soft, ayan. Yung mga senador naman 100 million lang. Talaga namang gustong-gustong maging senador ng iba dahil 100 million yung kanyang allocation. Ngayon, by the billions. By the billions, mga kaibigan. Not just billion, billions. Giit ng PCIJ, ang naturang dagdag na pondo ay bahagi ng insertion Ayan. na sumasaklaw sa halos 2/3 ng proposed 2026 DPWH budget. Bukod sa distrito ni D. Pansinin po ninyo, nakitaan din Pansinin po ninyo. ng pagtaas sa budget ng DPWH ang mga distrito Nino. ni na House Appropriations Chair Nueva Ecija Representative Micaela Swansing. Aba, yung representative from Michigan. Michigan. The representative from Michigan. Michigan. Or from Mississippi. Mississippi. At ang kanyang kapatid na si Sultan Kudarat Representative Bel Vanessa Swansing. Magkapatid pala sila. Magkapatid na to Naglayo pa. naglayo. Taga-Sultan Kudarat yung isa. Layo. Mas matindi nung nakaraan. Mas matindi nung nakaraan. Yung nanay ni Congresswoman Swansing ay kinatawan ng Nueva Ecija at yung kanyang asawa si Congressman Swansing ay taga-Sultan Kudarat. Mas matindi yun. Magkalayo talaga. Magkalayo. Mindanao sa Luzon. So hindi nagsasama yung dalawa. Kaya nga. Magkaiba sila ng residency. Residency. Hindi naman pwedeng tumakbo sa isang lugar nang walang at least 1 year of residency, di ba? Kaya nga. Pero ito, ang napunto ng PCIJ, yung magkapatid. Ang nakakuha ng pinakamalaki increase sa kanilang... Siyempre, panapanahon daw yan. Siyempre. What are we in power for? Diba? That's what friends are for. Talagang ganun ang buhay. That's life. Pag kayo naman ang naupo, kayo naman. Parang ganun ang nangyari. Napunta tayo sa Dilawan. Tapos napunta tayo sa ano pang kulay ni FBR dati? Asul. Persapol. Napunta tayo sa Pulahan. Ayan. Talaga naman. Kapag
Kapag iba ang nakaupo at yung hindi nakaupo ang nagsalita, talagang mapapatingala ka sa langit at mapapaisip ka na talaga namang ito nga, tama yung sinasabi nila. Ayan. Pero pag sila na nakaupo, kung ano yung ginagawa nung pinalitan nila, mas masahol pa nga minsan masahol pa. Ito yung kay Congressman Ditas, magkapatid na Swansing. Tapos yung Congressman Lone District Congressman Christopher Gonzales. Christopher Shin Gonzales ng Eastern Samar. Eastern Samar. Ang kanyang proposed budget ng DPWH sa kanya ay 2.77 billion, naging 3.6 billion or increase of 877 million. So isang district lang yan pinag-uusapan natin, no? Si Congressman Toby Chanco na botas. 362 million lang ang kanyang NEP. 362 million lang ay naging 1.1 billion. Pero ang liit naman nung nilagay nyo kay Congressman Toby Chanco. 362. Kaya naging 1.1 billion for an increase of 774 million. Isa si Congressman Toby Chanco sa mga nagsalita diyan tungkol sa budget. Tapos ang late lang na ilalagay niyo. Ampere yan. Ampere. Kong Toby, magandang morning! Alas 6:15 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, matanaw mo diha, gising na ba kayo? Naka-heightened alert na ang Philippine National Police bilang paghahanda sa pagsisimula ng simbang gabi. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., higit sa 70,000 policemen ang ipakakalat ng hanay sa ilalim ng Ligtas Paskuhan 2025 program. Partikular na i-deploy ang mga ito sa mga pangunahing simbahan at matataong lugar para matiyak ang kaligtasan. Paigtingin din ng PNP ang kanilang foot and mobile patrols, gayon din ang checkpoints bukod pa sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, inaasahan namang milyong-milyong Katoliko ang lalahok sa mga dawn and evening mass simula bukas December 16 hanggang December 24. Alas 6:16 ng umaga, lakyam chaplak hun. Achi ahya, Mr. Janam Tang, tanghali na. Samantala, blanco pa rin ang embahada ng Pilipinas sa Portugal hinggil sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Department of Foreign Affairs sa spokesperson Angelica Escalona, wala pang natatanggap na anumang impormasyon ang Philippine Embassy sa posibleng kinaroroonan ng kontrobersyal na dating mambabatas. Escalona, yung pala na ambassador natin sa saan Portugal. Hindi ba may kanta to? Oo, meron. Escalona. Ayun, Escalona. Hey! Hindi naman kinumpirma ng DFA kung totoong may Portuguese sa passport si Ko na pinaghihinala ang nagtatago ngayon sa Portugal. Paliwanag ni Escalona, hindi lahat ng Pilipino nakakakuha ng foreign passport ay nagre-report sa DFA, kaya ang tangian niyang makasasagot sa naturang aligasyon ay ang gobyernong Portugis. Ayun. Alas 6:17 ang ating oras. May pa kay Kongan mga kabalen, gising na ba kayo? Nailigtas ng pulisya ang isang Chinese national na biktima ng kidnapping sa Parañaque. Ayon sa National Capital Region Police Office, na-rescue ang isang 26 anyos na Chinese national sa isang unit ng Marina Seaview Residence sa Barangay Donggalo. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng tip ang mga tauhan ng NCRPO sa pamamagitan ng PNP Hotline Facebook page. Inabutan ng mga pulis sa lugar ang biktima habang naaresto rin ang 5 sospek na dayuhan na nasa pagitan ng edad na 25 hanggang 39 anyos. Batay sa investigasyon, noong December 9 pa dinukot ang biktima habang nagdemanda ang mga kidnapper ng 1 million pesos ransom kapalit ng kalayaan ng biktima, ngunit kalahating milyon pa lamang ang naibibigay. Kulong na ang mga sospek at naharap ngayon sa kasong kidnapping with illegal detention. Kuya Willie De Luna, 6:18 ng umaga. 8 ang patay habang 5 ang sugatan matapos na mahulog sa bangin ang isang multicab sa Ayungon, Negros Oriental.
Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na patungo ang mga sakay ng multicab sa sementeryo upang dalawin ang kanilang namayapang mahal sa buhay sa death anniversary nito. Gayunman, pagsapit sa pababang bahagi ng Dalistis na daan sa barangay Tigib ay nawalan ng kontrol ang driver dahilan upang diretso itong mahulog sa bangin. Dead on the spot ang dalawa sa biktima habang ang anim ay binawian ng buhay habang nasa ospital. Susunod! Dito ba? Uy, si Senator Ping daw, nagbabantang hindi pipirma Aba, sa proposed budget. aba, Bakit kaya? bakit naman? Wala bang ballpen dyan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:19 ang ating oras. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwala. Nakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! Naglaba ka na ba? Di ba? Mamaya, pag-uwi. At pag Laundry Day, Friday, all you need, ano ba yung sasabihin ko? All you need is Pride. Washing machine detergent. May triple stain-away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, ang ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride ay nandyan daw ho sa Barangay Malanday, Valenzuela City. Sa Malanday. Ayan, kaya lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ninyo dyan. Yan. Para kayo iswertehin sa araw nito. Pag nakita nyo yung pag-alagala dyan, na anong ang description, kumbachero? Tall. Ayan. Dark. Yes. And handsome. Yun! Tingnan mo nga Ayan. naman, no? Hanapin nyo yun, ha? Hanapin nyo po Hanapin yan. nyo yun. Hanapin At nyo po. suswertihin kayo. Nako. Suswertihin kayo Sinabi nyo pa. sa araw na ito. Sinasabi ko sa inyo. Alas 6:23 ang ating oras. Sa iba pa nating mga balita, hiniling ng kinatawan ng Kamara sa Bicameral Conference Committee sa Senado na isama sa panukalang budget sa 2025 ang 1 billion pesos na pondo para sa Project Nationwide Operational Assessment of Hazards of Project o NOAA.
Yun. Matatanda ang naalisan ng pondo ang Project NOAA noong panahon ng Duterte administration. Pero ayon kay Negros Oriental 3rd District Representative Javier Miguel Lopez Benitez, mahalagang ito ba si Javi. Javi? Javi. Si Javi. Mahalagang maibalik ang pondo dahil malaki ang papel ng proyekto sa disaster preparedness and risk assessment ng bansa. Oo nga. Talaga. Ba't pala nawalan pala ng budget ito? Ano mo na, sobrang Mario importante Josep. ng papel yan, kumbatsero. Oo. Kung importante ang pondo para sa kalusugan, ganun din ang equally important ito, kumbatsero. Totoo. Ibinahagi ni Benitez na mula ng sunod-sunod na tamaan ng kalamidad ng bansa, umabot na sa 35 milyong online searches ang website ng Project NOAA at pumapalo sa 2.5 million searches kada araw tuwing peak period. Git ng mambabatas sa Kamara, mahalaga ang Project NOAA sa maagang babala at kaligtasan ng mga mamamayan lalo na sa harap ng mas madalas at mas matinding epekto ng climate change. Patuloy pang talakayan ng Bicameral Conference Committee sa pinal na bersyon ng pambansang budget. Alas 6:25 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Malapit nang matapos ang bagong command center ng Department of Agriculture. Bilang paghahanda, Command center, ha? Oo inatasan ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang lahat ng opisyal at kawani ng kagawaran na madaliin na ang pagkolekta. Pagkolekta? Ng mga datos. Ayun, naman pala. Bago ang nakatakdang pagbubukas ng naturang command center. Giit ng kalihim, ito ay isang consolidated data hub kung saan makikita ang mga real-time information hinggil sa crop production, livestock inventory, weather patterns, trade flows, price movement, satellite field monitoring, at supply chain conditions. Sobrang importante nito, kumbatsero. Mabuti may ganitong proyekto ang Department of Agriculture. Naalala mo ng araw, meron pang BAS yung Bureau of Agricultural Statistics. Parang nawala. Nawala. Paano ka naman magpaplano kung wala yung statistics? Ayun, napaka-importante na statistics. Napaka-importante. Ngayon, hindi lang humangga si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Junior din pala si Junior sa BAS o yung agricultural statistics, kundi isa ito daw pong consolidated data hub. Yung pong real-time information sa crop production, makikita mo. So yung, ano ba, doon sa San Antonio, Nueva Ecija. Maraming mga kamatis dyan. Kamatis. Talong. Papaanin na yan, ha? Papaanin na next week yan, ha? Hindi makikita mo. Dito naman sa kabila. Ops, walang kamatis dito sa palengke na to, ha? Yun ang matagal na natin sinasabi. Pagsuswakin mo lang yung consumer saka yung producer. Yun na nga kaya nga, di ba, yun ang nagiging sitwasyon dati. Mga nabubulok ang kamatis dito sa isang lugar. Tapos doon sa isang lugar naman, wala, naghahanap ng kamatis. Talaga. Kaya tumataas yung presyo ng kamatis doon sa walang kamatis. Ayan, kaya napaka-importante yan. Nung una nga, di ba, sinasuggest lang natin, bigyan lang natin ng radyo Tatawag lang, Becky 1. Hi. Yes, Becky 1. This is Becky 2. Hi, Beshi. Wala kaming kamatis dito sa lugar na to. Mag-escabeche kami. Becky 1, Becky 2. Ba't kayo mag-escabeche? Wala kayo isda. Magsasarsyado kami. Sarsyado. Hindi Diba? ba? Napakaganda nito. Tapos, Napaka-basic, napaka-simpleng problema natin. At hindi masulusolusyonan. Ito, kailangan pa pala ng isang secretary, Tiu Laurel dito. Para lang ito, yung livestock inventory, kumbatsero, sobrang importante din ito. Kasi maraming mga lugar, walang karne, kakaunti karne, imported nga yung karning nandun doon. Pag pumunta ka sa kabilang probinsya, katakot-takot naman ang baboy. Binabarat naman ang mga baboy doon dahil sobra-sobra. Tama. Magrereklamo yung mga nag-aalaga ng baboy, yung backyard racing dahil binabarat daw dahil oversupply daw doon sa lugar nila. Tapos may lugar naman na walang-wala. Sobrang kapag meron na kayong data hub. Tapos nakita nyo yung impormasyon. Tapos na-actionan pa kung ano dapat gawin doon sa wala. Mag-susupply ka, doon naman sa oversupply, magbabawas ka
para Ganun lang, madala. ganun lang. Aba, pagka nagawa yun, palagay ko naman magiging masaya. Hindi lang ang consumer, Oo. pati na yung producer. Yung ating mga Tama yun. magsasaka, yung ating mga nag-aalaga ng baboy, manok at iba pa. Ayan. Ayun, thank you. Samantala, nagbanta naman si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi Matindi. ito lalagda sa pagratapika ng BICAM report para sa 2026 national budget hanggat hindi na itatama ang mga probisyong nagbibigay ng malaking pondo sa aid programs at farm to market roads. Ang tinukoy ni Lacson ay ang mahigit 51 billion na inilaang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated o MAIF at ang inilaang 33 billion pesos naman para sa kaduda-dudang farm to market roads na tinawag niyang patronage politics at bagong mukha ng pork barrel. Ayun. Sinabi ni Lacson na desidido sila na ang 2026 national budget ay gawing pork-free at transparent upang maiwasan ang mga anomalya at maling paggamit ng public funds. Dapat siguro magkaroon muna Dapat ng talaga. tamang definition ng pork. Oo. Kasi ang dami dyan na doon sa definition ng pork barrel na tinakda ng Supreme Court, Oo. ang dami pa rin pwedeng palusutan doon. Ang daming palusot. Kaya nga, kung pakikinggan mo yung desisyon ng Supreme Court, wala na, bawal talaga pork barrel. Oo. Pero ang nangyari, lumala Lumala pa nga. Mas lumala. Oo, kaya nga siyempre, sino bang ang papayag ba ng ganun-ganun na lang ang mga mambabatas? Sila gumagawa ng batas. Di ba? Eksakto. Oo. Kaya nga sabi natin, alisin na lang kasi talaga yan. Yung Congress. Alisin na lang. Hindi naman. Manatili ang Kongreso, pero alisin na natin yung pakikialam nila sa project. Wala nang project, wala nang allocation, wala nang allocable. Wala nang Kaya nga allocable. nagkaroon ng allocable. Ayan, oo. Wala nang particular na budget para sa senador, walang budget para particular na allocation para sa congressman. Kaya natin ng executive, silang maging accountable dyan. Saka kumbaga parang oversight na lang ang mga mambabatas natin kung nagagamit ng tama ang budget natin. Saka kumbachero, karugtong nung sinasabi mo na yan, maigi siguro na yung ating mga kababayan masanay na rin na wag nilang hanapan ng project yung kanilang mambabatas. Wag. At sabihin, hindi namin boboto yun, walang napagawa yan. Walang nagawa yan dito sa amin. Pagka po ganun, kita nyo na. Hindi man lang kami hindi kami napagamot niyan. Hindi may sakit kami, hindi kami nabigyan. Di ba? Oo, Yung isa naman, sasabihin, buti pa si ganito. Nung may sakit si nanay ko, na ospital, sinagot niya ang gumastos. Si Kong Emeng, kami, Kong Emeng. Isang kinuha. Isang kinuha sa sarili ba niyang bulsa? Hindi! Hindi. Dito sa center. Okay. Diba? Kay congressman, doon sa pondo ng Hindi ba, gobyerno din eh. Parang akala tuloy ng mga tao, si congressman ang may gawa nun sa kanyang buhay. Kaya nga eh. Kaya dapat masanay na tayo na ang mambabatas ay nandyan para gumawa ng batas. That's number 1. Number 2, yung binanggit mo kanina, oversight. Oversight at maging bahagi ng tinatawag na checks and balances sa gobyerno. Yun. Sa gobyerno, hindi. Ang nangyari, parang... Ang nangyari, executive ang nag-tumitingin. Magkano na ba kay congressman dyan? Magkano na ba kay senator dyan? Panginoon kong buhay ito. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatot.